morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga kaibigan kasi panay ang punta ko doon sa area natin mga kaibigan kasi medyo malayo-layo doon. Medyo siguro mga 1 kilometer siguro away from sa atong area natin mga kaibigan. Kaya medyo natagalan tayo nakipag-vlog kasi busy tayo doon. Tinitingnan ko yung mga kaibigan, isa-isa ko po pag may manok, doon ako maglagay ng talian. Pag medyo makulangan, baka bili din tayo ng tipi, bili ako ng 4x4 na limber. Kaya sa akin mga kaibigan, isa-isa lang po. Pag medyo may nadagdag na naman na manok, na medyo kulang tayo ng tipi, bili tayo ng 4, bili tayo ng 2, gano'n na po. Kasi sa area ko mga kaibigan, medyo parang sumisiki po mga kaibigan. Ang manok po doon ay 13 lang mga kaibigan kasi alam nyo na itong pagbibreed natin ay hindi naman tayo maramihan po at saka kung magpahulugan naman tayo ay isa, 2, ganun lang talaga mga kaibigan kasi alam nyo na tayo isang pobreng magmamanok lang po sa atin naman mga kaibigan kahit pobre ka o basta hilig mo lang talaga talagang gawan mo ng paraan yan mga kaibigan di naman pag magmamanok ka talagang mayaman ka o big time ka hindi naman ganun po. Ikaw isang Pilipino, mahilig ka ng manok, gawan mo ng paraan mga kaibigan kung paano mo yan buhayin, paano ka maglaban. Yun lang po, yun lang naman ang pinaka-main dyan mga kaibigan, purpose po. Ang iba talaga, yung kasikatan ng inanon lang mga kaibigan, sa akin po talagang enjoyment lang po, enjoyment at saka makahawak ng bloodline na medyo mahirap natin abutin po. Yun lang mga kaibigan, yun lang hinahangad natin mga kaibigan po. Kasi sa Facebook ko may nagtanong sa akin mga kaibigan, medyo seryoso siguro ito kasi sabi niya, boss, pwede bang pwede bang maggawing bugkak yung walang bloodline? Hindi kilala ba mga kaibigan? Basta ginawa ng bugkak. Dati naman mga kaibigan, yan naman talaga ginagawa natin mga kaibigan kasi dati, 70s, 80s, wala pang, lalo na dito sa probinsya, katulad natin na medyo gilid boys lang. Wala naman yung bloodline mga kaibigan. Meron na dati yung mga limon, yung mga dati pang bloodline po, pero kadalasan dito sa probinsya mga kaibigan. Talagang sakso yung manok natin dito mga kaibigan, yung talagang walang bloodline. Sabi, limon ito galing ni pero hindi naman talaga. Hindi katulad ngayong kaibigan na mga legit na breeder talaga, kahit mga small time lang, mga gilid boys lang, pero naghanap na ng medyo legit na bloodline kasi ang mga bloodline ngayon mga kaibigan, makuha na natin, madali lang makuha po through social media. Mga kaibigan na medyo marunong din mag-maintain ng isang strain. Pero mga kaibigan, pag pinag-usapan po ay po, bloodline talaga. Gawing broodcock na kahit walang bloodline. Pwede yun mga kaibigan, di naman kung ang purpose mo naman ay talagang enjoyment lang, maglaban lang, pwede po. Pero piliin mo rin yung medyo magaling mga kaibigan, may cutting talaga. Kasi sa mga manok mga kaibigan, doon mo yan makikita yung mga magagaling doon sa medyo ilang bisis na na-cross mga kaibigan. Pero pag sa breeder ka medyo makinig mga kaibigan, talaga ayaw nila yung mga 3-week crosses, 4-week crosses kasi di na po consistent yung away mga kaibigan. O sa akin dyan mga kaibigan, mas maganda pa yung maraming crosses kasi mas marami na siyang alam na palo po. O armaments mga kaibigan, na marami na siyang dalang mga alam niyang mga palo ba mga kaibigan, yun po. Pero pag tinatanong mo, yung mga legit na breeder, ayaw nila yung mga 5-week crosses, 6-week. Di katulad sa atin mga kaibigan, multiple crosses, pwede yun, basta magaling lang po. Yan naman ang ginagawa ko dati mga kaibigan, pag nakita kong magaling, yun ang gawin kong broodcock po. Pero mag-anak pa rin sila ng magagaling, pero ang lang doon mga kaibigan, ang pangit lang doon, hindi mo pag mananalo na sila lahat, hindi mo alam kung paano sila balikan po kasi walang bloodline, walang mga markings, walang mga wingman o ano yung mga tawag nila dyan. Mahirapan kang balikan kaibigan kasi wala kang record lang yung sayo po. Pero sabi naman yung nagtanong sa akin, pwede ba rin yan ipapuro? Naku, pwede po, pwede yan kaibigan, maghanap kayong magkaparihan ng balahibo, parihan ng estilo ng laban, doon mo, i-inbreed mo kaibigan. Kahit ka mga kaibigan, back to mama ka, pwede yun mga kaibigan. Kahit mga 7-8 lang po. Pwede naman 15-16, pero
wag na tayong abot doon mga kaibigan kasi medyo malalim na yun. At saka marami ng mga deformities na lumalabas dyan mga kaibigan. Pero itong sa atin mga kaibigan, kung ang hanap mo lang talaga ay yung ano po, enjoyment lang, yung tawanan lang. Hindi naman tawanan kasi matalo tayo ng 3,000 ako, hindi na po, masakit na yun mga kaibigan. Lalo na sa standard, lalo na sa ating level po na medyo nasa baba lang tayo, ay talagang kahit 1.5 yan, ay talagang gusto nating manalo po. Pero kasi ang tanong dito mga kaibigan, pwede ba gawing broadcast yung walang mga bloodline, di kilalang manok? Pwede po, nasa sa inyo na yun mga kaibigan, kasi ito kasing magmamanok ka, tapos gusto mo enjoyment lang talaga. Eh talagang pwede po, pakitaan mo lang na medyo may palo yung isang manok, umiilang, umaangat, ay talagang may 80% na panalo dyan. Kahit yung mga kontra pa dyan mga kaibigan na, kahit mga sweeter pa yan ano, pag yung manok mo may angat, tapos may mga ilag, may tendency talaga mga kaibigan, kahit hybrid ba yung kalaban, ay talagang manalo po. Depende lang yun mga kaibigan, depende lang sa inyo po. Pero kasi nagtanong sa atin, pwede ba daw gawing broadcast? Pwede po. Naku mga kaibigan, ito kasi magmamanok tayo. Lalo na gusto mo lang ng enjoyment talaga. Kasiyahan lang. Pwede ka maghanap dyan mga kaibigan, yung mga baldado na medyo magagaling. Pwede yan gawing broadcast mga kaibigan. Pero kasi sa panahon ngayon mga kaibigan ito kasing pag magbe-breed ka, yung may nalalaman ka na talaga about breeding, medyo maghanap ka talaga ng bloodline mga kaibigan, lalo na pag medyo alam mo na yung mga about genetics, yung inbreeding, yung mga kaibigan, yung line breed, medyo parang hinahanap-hanap po yun mga kaibigan, kung paano pagpupuro, talagang mag-research ka po. At saka kapag dumating ka na sa level na ganyan po, ay talagang hanap-hanapin mo yan mga kaibigan, yung paano magpapuro, anong inbreeding na dapat gawin, ano yung line breed, talagang tuklasin mo yun mga kaibigan. At sa kung makapasok na ka dyan mga kaibigan, yung mga bagay na ganyan, ako talagang hanap-hanapin mo na yun mga kaibigan, parang nakaka-addict na ba, parang gusto mo talagang makuha mo na yung pamili ng isang bloodline o strain. Kaya sa atin bilang isang breeder na mga gilid-gilid, ay okay lang sa atin yun mga kaibigan na maganda talaga yung yung pag-maintain tayo ng isang bloodline, paano natin i-maintain yung strain na yun para naman may excitement sa natin bilang isang magmamano po. Pero ang tanong kasi mga kaibigan, pwede daw gawin broadcast kahit hindi kilala? Pwede po. Depende lang po sa atin yan mga kaibigan, lalo na pag ang gusto mo talaga enjoyment lang. Naku, kahit Bisaya yan mga kaibigan o Manok Tagalog yan, pwede gawin mo yung broadcast mga kaibigan, through selection pa rin po. Maghanap ka na medyo may cutting, magagaling. Pero asahan mo talaga mga kaibigan na medyo kulang talaga ng diin yung mga manok na ganyan po. Pero pag mag-breed ka ng ganyan mga kaibigan, kita mo may mga angat, may mga palo, pwede mo naman pasukan ng medyo kahit mga may sisuhin lang dyan. Pasukan mo mga kaibigan, yung mga medyo sweeter ba, may hats ba, para medyo madiin yung mga palo mga kaibigan. Kahit mga kaibigan, walang makapagdikta sa atin kung anong gawin natin broadcast po. Depende lang kasi yun sa atin mga kaibigan, kung saan tayo nabilong po. Laban ba, enjoyment lang ba tayo sa atin? Gusto ba talaga natin maging isang breeder? Ako, pag breeder kasi mga kaibigan, sabi pa ni Sir Lance, pag wala kang kapital, huwag kang mag-breed. Pero ito naman sa atin mga kaibigan, gilid boys lang tayo. Enjoyment lang. Ako, kahit mga Bisayang manok dyan, pwede natin gawing broadcast po. Pero kasi yung kay Sir Lance, nasa na kasi niya yun, naka-mindset na kasi yun, pag mag-breed ka, maramihan talaga kasi big time yun So sa atin mga kaibigan, pakinggan nyo si Macau po. Kasi pag sinasabing breeding mga kaibigan, o manok ang pag-usapan natin, kahit anong level ka sa pagkatao mo, kahit anong level mo, mayaman ka man, mahirap ka man, pwede ka mag-breeding po, kahit gawin mong bugkak yung mga Bisaya lang, enjoyment lang yung sa'yo kasiyahan mga kaibigan ba, para maging masaya yung bilang isang magmamanok. Yun po, huwag ka na makinig dyan mga kaibigan na kung walang puhunan, di ka pwedeng mag-breed. Ako, yun mga kaibigan, parang yung tayo hilig po ay talagang disaster yun sa ating hilig mga kaibigan. Pero pag ikaw ay isang tao na mahilig lang talaga sa enjoyment, ako pinipili po yan mga kaibigan, kasi pag-alaga ka ng mga 5 manok lang, 10, kaya yun mga kaibigan. Basta marunong ka lang magkudkod ng niyog po. Katulad sabi ni Sir Noel,
about yung mga organic mga kaibigan, kung malunggay, marunong ka mag-apply dyan, yung makudkod na niyog, yung mga kanin na sumasubra, naku, pwede yun pakain sa manok mga kaibigan, basta eksakto lang sa oras mo. Mahirapan ka na pagdating na sa laban, pag medyo magkondisyon ka na, medyo malaking yun, bawiin mo yun mga kaibigan, ka na ng mga silaser, concentrate, ganun. Pero sa yung pagpapalaki lang mga kaibigan, ako, piling-pili ko yung sinasabi niya mga kaibigan, kaya tayo na yung probinsyahan tayo, bilang isang kaibigan, kaya nagtanim din tayo ng malunggay po. Pero yung pinag-usapan natin mga kaibigan, about sa kung pwede ba natin gawing budka kahit walang bloodline o hindi kilala na manok, naku, pwede po mga kaibigan. Kung sa ang purpose mo ay talagang enjoyment lang sa buhay po. Bilang isang Pilipino, kultura natin yun. Walang makapagdikta sa atin mga kaibigan kung ano yung gawin natin sa buhay po. Kasi pag magmamano ka, mag-alaga ka ng manok, pwede ka naman mag-alaga ng 2, 3. Pwede ka nang di maglaban, nasa sayo na yun, kaibigan, nasa sa atin na yun. Pero pag makarinig tayo na huwag kang mag-breeding kasi wala kang kapital, nako, kung magpadala ka doon mga kaibigan, anak ko, para na rin pinatay mo yung sarili mong sarili mong buhay mga kaibigan, parang dinidiktahan ka na po sa atin mga kaibigan. Kahit ano yung mga pamamaraan na nag-enjoy ka sa buhay mo, nako, i-grab mo na yun mga kaibigan, kasi yung buhay natin ay medyo madali lang to mga kaibigan. Kaya sa atin naman, pag wala lang tayong tinatapakan na tao, enjoy tayo sa kultura ng mga Pilipino bilang isang magmamano po, nako, napakaganda na yun mga kaibigan. Kaya sa atin, kung gusto lang talaga natin mag-enjoy, huwag ka na dyan sa mga bloodline po sa atin mga kaibigan. Basta may manok tayo, masaya tayong tinitingnan natin yung mga alaga natin habang kumakain po, nako, napakasaya na tayo dyan mga kaibigan, pang tanggal stress po. Kasi itong magmamanok tayo mga kaibigan, kasi kadalasan kasi may mga argumento about pamamaraan, yung mga ganong klase mga kaibigan. Kahit ano pa yung pakain mo, saging ba yan, kanin ba yan, basta mabuhay yung manok, hindi mo lang pakainin ng lason, nako, maganda na yung mga kaibigan, yung pagsasabong natin. Kasi ito kasi magmamanok ka mga kaibigan, medyo kasi siya para pang tanggal ng stress, may tendency din na malagyan ka ng stress po. Pero sa atin mga kaibigan, pag sinasabi, pwede bang gamitin rin budkak yung walang mga bloodline, manok Bisaya, manok Tagalog, pwede yun mga kaibigan. Nagdepende na lang yun sa atin po bilang isang magmamanok mga kaibigan. Pero kasi pag tayo naman, medyo napasok tayo dyan sa mga pamamaraan about breeding, hanapin mo talaga yun mga kaibigan. Kaya sa atin, gusto ko mga kaibigan na yung lang talaga yung kaya natin, yun lang ang ating mga kaibigan. Pero pag mabigyan tayo ng manok, tapos may diskarte ka naman kung paano maghanap ng para naman ma-enjoy yung ating hilig po, gawin natin yun mga kaibigan. Pero pag sinasabing broadcast, kahit ano po, basta masaya lang tayo po at saka gusto natin mga kaibigan, yun lang ating ma-share sa araw na to. Bilang isang tunay na magmamano po, ikagabi pala mga kaibigan, medyo napuya tayo kasi nagpunta ako dun sa plaza ng Panglao po. Kasi malapit na kasi ang pista mga kaibigan, August kayo, August 27, 28 ba yun? Medyo may dun mga kaibigan, may concert, may maraming mga nagbinta ng mga street foods, ganun. Daming tao po. Kaya nagpunta tayo dun mga kaibigan, paminsan-minsan, talagang i-enjoy din natin yung sarili natin. Paliban sa pagmamanok po. At saka ang dami kong kagabi mga kaibigan na nakita ko. Medyo enjoy din tayo. Yun lang po. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.